Okay, live na. Bago po tayo mag-umpisa sa ating gawain ngayong gabi, tayo po yung manalangin. O Panginoon namin makapangyarihan sa lahat, pinupuri namin kayo, pinasasalamatan. Panginoon, nakapasalamat po kami sa nagdaang buong araw ngayon. Nagpapasalamat po ako na nakarating kami dito sa simbahan niyo ng ligtas. Panginoon, humingi po kami ng gabay na maging matiwasay at maayos at may matutunan kami ngayon sa gabi ito. Salamat po ako sa madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Para po sa pangunang awitin, atin pong buksan ang songbook po natin sa page 58 at atin pong awitin ang Hosanna.
sa pahina 115, how great is our God. Or if you do not improve download the app and order now. Explicit. Here is this emotional analysis. pagpapasalamat po natin na natanggap po natin baka ngayong araw po or sa mga nagdaan na linggo po. Tayo po ay magsimula kay Tita Grace. Okay. Magandang gabi po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil kahit na ang ating panahon ay hindi mo maintindihan, uulan, aaraw, no? Hindi naman talaga, ayoko talaga ng umuulan kasi bumabaha eh. Kaya gusto ko talaga kahit na mainit, okay lang. Pero salamat pa rin sa Diyos dahil may dahilan bakit umuulan.
no, para madiligan yung ating mga halaman, makaipon ng tubig yung mga kababayan natin, di ba, yung mga walang tubig. At nagpapasalamat din po ako dahil sa kaarawan ni Elder Joey nung nakaraang Huwebes. Nung Huwebes, birthday ni Elder Joey, 60th birthday na niya. Kaya dual citizenship na siya. May discount pa rin. Okay, salamat po sa Diyos. Panginoon, nagpapasalamat ako dahil makapagdin ako ng 60. At siyempre, malaking pasasalamat na sa 60 years na yun, kahit paano siguro nagkaroon ng halaga yung buhay ko. Hindi lang para sa sarili ko mismo, kundi sa pamilya ko, sa ibang tao. Ngayon, siguro nasa kumbaga ilang taon na lang, sana patuloy tayong magkaroon ng lakas para mapaglingkuran ng Diyos at ang ating kapwa. Salamat sa Panginoon dahil hindi niya pa rin tayo pinababayaan, araw-araw sinasamahan tayo at patuloy na binibigyan ng pag-asa para siguradong kung ano man yung papagawa niya sa atin ay magampanan natin ng maayos. Yun, salamat sa Panginoon. Nagpapasalamat ako muli sa Panginoon at tayo muli ay nagkita-kita upang magpuri at magpasalamat sa kadakilaan na ibinibigay ng Panginoon sa atin, sa ating mga buhay, sa bawat isa sa atin. Salamat kahit na ganito ang panahon, hindi ito naging hadlang upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Kanya. Ang pinagpapasalamat ko lang sa Panginoon, yung huwag lang po kami magkakasakit. Thankful na ako doon. Maraming salamat kasi unang-una wala naman kaming sapat na pera. Pero andyan siya, nagsusustain sa mga pangangailangan natin. Hindi man natin ito ang iba man ang nagbibigay sa atin ng, kumbaga, minsan naisip mo wala ka nito, pero mayroong darating na tao na magbibigay yun. Kaya salamat sa Panginoon kasi meron mga taong nagiging instrumento upang ikaw ay matulungan. Yun lamang po. Salamat. Nagtabi sa atin lahat. Mula na yan, nagpapasalamat sa Panginoon at nandito naman ako upang Bible study sa ating gawain. Nagpapasalamat at binibigyan ako ng Panginoon ng kalakasan. At may mga nakakamdaman, kaya-kaya pa naman dahil sa tulong ng Panginoon. Salamat din sa Panginoon at aking malapit ang aking kaarawan bukas at ako'y salamat sa Panginoon at malagdagan naman ang aking edad naway bigyan ako ng kalakasan natin Panginoon lagi ilayo ako sa kapahamakan sa buhay. Yan ako kumain sa Pasasalamat ko lang po ngayong gabi. Yun po, yung araw-araw na maggabay, yung pag-provide niya daily sa pag-iingat niya po sa araw-araw, pasok sa trabaho pa uwi. Thank you. Ang magandang bulong sa ating lahat. Purihin ng Panginoon. Dito, malakas. Ang magandang gabi po sa ating lahat. Christian sa ating lahat. Aking salamat sa Panginoon ay sa pong linggo na
unang-una sa bagong gising namin, yan, mahalaga yun, na maging maayos. Saka, kahit maulan naman, talagang kundi sa Panginoon yan. Salamat po tayo kahit maulan. Lumalamig din ang karamdam natin. Saka sa protection niya sa akin sa araw-araw sa buong linggo na pagbisikita ko, talagang may iningatan na rin niya sa araw-araw na pag-bisikleta ko, deliver ko sa mga aming business. Tapos sa kalakasan ko, salamat ako sa Panginoon dahil nawala na yung pagkaano ko na naman na wala na kaagad siya. Kaya lang may iwa ko eh. Kating mga lamunan ko eh. Hindi mo wala ko eh. Wala akong gamot kasi ininom eh. Pero pasalamat din ko sa Panginoon dahil talagang binibigyan pa ako niya kalakasan para sa paghahanap buhay. Kaya may pasalamat tuloy sa Panginoon, sa pamilya ko na sa araw-araw niya pinagkakalawin mga grasya. Nag-message naman siya araw-araw na nakaka-resolve kami sa pagkain. Talagang malaking salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Nandito na naman. Patay na daw kasama. Salamat ako sa Panginoon kasi sa kabila naman ng matinding pinakaharap ng mga pagsubok ngayong linggo na to na hindi lang mga linggo ng karampa. Nakaka-survive naman at talagang pinaparamdam na nandyan siya palagi pag tuwing nangangailangan kahit minuto na lang na puprovide. Kaya, sabi ko nga wala na akong ibang sasabihin kundi lahat inasa ko na sa kanya. Sabi ko, bahala ka na Lord. Ikaw na bahala. Alam mo kung anong mga pinagdadaanan man, pero kaya sabi ko nga habang palapit ka ng palapit sa Panginoon, patindi naman ang patindi, yung mga pagsubok nakakaharapin. Kaya sabi ko nga sige, laban lang hanggang saan kaya. Pero minsan, parang gusto nang sumuko, pero hindi kailangan pa rin lumaban. Kaya, salamat ka ng Panginoon kasi kahit sa hindi ng pagod, nandiyan pa rin, malakas pa rin yung pananakaroon. Birthday, yung aking panganay, nag-48 na siya noong August 19, pati ang panganay niya rin na anak, isang birthday na sila sa August 19. May 16 ang anak nila panganay. Tapos, yun namang yung nasisaryan ng nanay niya noon, nagawa niya 21 din. Tapos ako 22, August. 4 August kami, 4. Kaya labos ako nagpapasalamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa aking mga apo, sa aking mga anak, at pagbigay niya rin sa amin ng dagdag pa rin na taon sa aming buhay. At sa pag-provide niya rin sa aming pangailangan. Sa paglalakad ko rin sa bawat araw, salamat sa Panginoon sa kanyang pag-ingat, pagbigay ng lakas, kasi iba't ibang mga katawan sa mga tao. Mayroong ang taba, hirap, hilot. Salamat sa Panginoon, binibigyan niya pa rin ako ng lakas. Pero nung una, sabi ko,
Si Pastor Joshua, nakakatawa kasi, alam mo, Pastor, nanguna ko paghilot sa iyo, saka si Mario, yan din. Parang binabog ang katawan ko, Pastor, talaga. Pero, tinitiis ko lang, Pastor, pinigilan ko lang kasi Panginoon. Hanggang ngayon, nasasanay na lang ako, Pastor, sa hilot sa katawan mo kasi sa lahat ng hilot ko, ikaw talaga, Pastor, ang pinakalaki. Kaya, natatawa sila. Kaya, napapasalamat din ako sa Panginoon dahil nakayanan ko lahat. Dahil sa lakas na binigay ng Diyos sa akin sa bawat araw, kaya nagawa ko yun ang aking trabaho. Salamat sa Panginoon. Salamat. Salamat po sa Panginoon sa pagkikita natin muli dito. Na bagamat tayo ay konti lang sa bilang, ay alam natin na ang Panginoon ay andyan sa ating kalagitnaan. Salamat po sa buhay at kalakasan at patuloy niyang provision. Yun lang po. Ako naman po, yung pinagpapasalamat ko po is, medyo matagal na po ito siguro last week pa. Kasi po, yung youth Sunday po namin, di ba yung week po nung last month po, hindi po namin nagawa siya on time. Tapos po, kasi late po na-announce ng presidente po ng CYF namin. Tapos sabi po ng presidente ng CYF namin, hindi daw po siya ready mag-message. Tapos before po yung masabi ng presidente, biniro ko po si Pastor Romy, yung pastor po namin. Sabi ko, Pastor, pati pa kayong mag-message sa Youth Week Sunday. Tapos po, yun nga po, sinabi ko nung nag-message na yung presidente namin kay Pastor, sabi, hindi pa daw siya ready mag-message, God busy. Tapos ayun po ako po yung naging, ako po yung pinag-message nung Sunday na yun. Ayun po, kahit ako din po, hindi po ganun ka-ready nung araw na yun, kasi po, may kami nun may naasikaso sa school nung gabi yun. Kasi medyo hindi ko ganun nabasa yung i-message ko, pero nagpapasalamat po kay Lord na ginabayan niya po para ma-deliver yung message niya sa church namin. Tapos po, itong last week po ay exam week po namin at isa po sa pagpapasalamat po na na-survive ko po yun. And yun po, yung result po is lumabas nung yung linggo po ata or nung Monday. Tapos po, yung sinasabi na po sa amin ng mga parang kakilala po, kaklase po namin na teacher din po yung teacher ko sa subject na yun. Mahirap daw po siya magpa-exam. Tapos, tawag doon, parang konti lang po yung pumapasa sa exam niya. Tapos, thank God po, pasado po ako sa exam na yun. So, may pagpapasalamat pa po ba ang iba? Nagdagdag po, nagdagdag ako sa pagtotoo ng buhay ng ating kapatid na si CJ. Mike po, hindi kayo marinig. Natutuwa po ako sa pagpapasala sa buhay ng ating kapatid na CJ. Kung paano niya nakita to na talagang ang kamay ng Panginoon ang talagang makikita mo talaga na nag-uugnay. Kasi yung tita niya nga po, si Perlin, dati po siya dito sa CEN. Kaya parang sabi ko, kung ano yung naitanim ng mga nauna, yung mga tita niya, mga magulang, siguro mga ninuno nila, talagang makikita mo naman ang katapatan ng Diyos sa buhay niya, na patuloy siyang binibigyan ng talino ng Panginoon sa gawain niya at sa kanyang pag-aaral. Kaya salamat po sa Diyos sa buhay ng ating kapatid na CJ. Sana po marami pa pong kabataan ang maging pareho niya. Thank you po.
po ba? Kung gayon po, before po tayo magpunta sa pagninilay, ay atin pong buksan ang ating Biblia sa Lucas 15, chapter 1 to 10. Lucas 15, 1 to 10. Okay. Kung tayo po ay handa na, atin pong basahin ang Biblia. Ang teksto po ay may title na Ang Nawala at Natagpo ang Tupa. Isang araw, ang mga maniningil ng bugis at mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan ang mga pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito ay nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang kalinhagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba tiiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangan magsisi. Yung second part naman po ay may title, ang nawala at natagpo ang salabing pilak. O kaya kung ang isang babae ay may 10 salabing pilak at mawala ang isa, anong gagawin niya? Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan, wawalisan ng buong bahay, at hahanapin mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanya makita? Kapag nakita na niya ito, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan tumatalikod sa kasalanan. Tayo ay pinagpala sa pagkakasa at pagkarinig ng balong kasulatan. Natawagan po natin si Kapatid Rebecca para sa pag-message ko. Samahan niyo po, Panginoon, ang inyong lingkod na ibahagi ang aralin na ito sa ating mga kapatid dito, Panginoon. Thank you, Lord, sa gabi ito. Ang istorya pong ito na sa Lucas chapter 15, verse 1 to 10, ang nawala at natagpo ang tupa. Sa istorya, meron pong 100 tupa, ngunit nawala ang isa. Iniwan ng Diyos ang 99 na tupa para hanapin ang nawawalang isa. Kung iisipin mo ang out of 100 ay di naman gaanong kalaking kawalan. Ngunit para sa Diyos, ang tupang iyon ay importante. God sees you as an individual, not just part of a crowd. Ang pagmamahal ng Diyos sa iyo ay personal. Walang taong maliit para sa Kanya. Di ka hinihintay ng Diyos para bumalik sa Kanya, kundi siya mismo ang pumunta para sa iyo, tulad nga ng nawawalang tupa. Inaantay ng Diyos na ayusin natin ang ating sarili at magbalik sa Kanya. Hinahanap ng Diyos ang tupa para ito iligtas, hindi hatulan. God is not waiting to punish you. He's waiting to welcome you back. This tells us that God's priority is rescuing those who are lost, not because He loved the other less than because He wants to live
even one behind. Mahal tayo ng Panginoon Diyos. Parang sa atin po yan eh, sa ngayon mga tao. Marami po ang nawawala. Tayo lamang po ang hindi nagbabalik loob. Pero ang Panginoon Diyos talaga ang naghahanap para sa atin, para tayo ay magbalik loob sa Kanya. Dadagdag ko lamang po. Actually, mali po ito. Dadagdag ko lamang din po ang tungkol na ito ay sa nawawalang tupa. Ang talinghaga na nawawalang tupa ay ang pag-ibig at pagmamalasakit ng Diyos sa bawat makasalanan na nagsisisi at bumabalik sa Kanya. Ito ay nagpapakita na may malaking kagalakan sa langit. May isang makasalanan na nagsisisi kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangan ng magsisi. Dahil inaalala tayo ng Diyos ang bawat individual na nilalang ng Panginoon. Tayo ay mahal ng Panginoon Diyos. Pangalawa po, sa aking nabasa, may tatlong ano po yan eh. May tatlong bagay. Lahat tayo ay mahalaga sa Diyos. Tayo man ay makasalanan o tayo man ay matuwid. Walang itinatangi ang Panginoon Diyos. Lahat tayo ay pantay-pantay na Kanyang minamahal. Hinahanap niya ang nawawala sapagkat tunay at lubos na kagalakan sa Kanya na mahanap niya ang Kanyang isang anak na nawawala. Kagaya ng tupa na nawawala. Siya ang naghanap upang ito ay maging makasama niya dahil ang tupang iyon ay mahal niya. Kaya nga nung nakita niya ito, kanya itong pinasan. Di ba po? Pinasan niya yun. Parang tayo bilang tao, pag tayo ay nawawala, kahit sino man sa atin, kahit sa isang pamilya, hinahanap, lalo na yung anak mo na nawawala. Talagang aligaga ka dahil hindi mo alam kung saan napunta. Yung pa kaya yung mga hayop na nawawala na napamahal na sa atin, di ba po minamahal din natin sila at hinahanap? Ganon din po ang Panginoon Diyos. Kung ano yung tinitreat ng Panginoon Diyos, ganon din po yung sa pamilya na nawawala. Ganon din po ang Panginoon Diyos para sa atin. Hindi po tayo kailangan lumayo sa Kanya. Kaya kahit tayo ay nawawala, lumilinis na landas, tayo ay hinahanap, binabaybay, at talagang kailangan niyang mapasa Kanya ang Kanyang anak. Pangatlo po, hindi po natin dapat questioning ang kabutihan ng Diyos sa atin sapagkat tayo po nga dapat ay magpasalamat sa Diyos na hindi kagaya ng mga tayo ay dapat magpasalamat sa Panginoon Diyos dahil tayo ay mahal niya. Parang yung mga Pariseo kasi dati po noon, talagang sila parang hindi sila, yung mga tao kasi noon, ng panahon ng Panginoon, talagang sila ay mapanghusga, hinuhusgahan nila ang bawat yung mga taong pagkakamali. Kumbaga, naghahanap sila ng butas na ang time na yon, ng panahon ng Panginoon, talagang sobrang paghuhusga ng mga Pariseo. Kaya dapat tayo, wag na natin wag na natin pong anuhan ng ginagawa ng iba. Hindi po tayo dapat humusga sa ating kapwa. Kailangan po, wag natin anhin ng ginawa ng Pariseo na yon, na tayo ay hinusgahan. Kasi hinusgahan nila ang Panginoon noong mga time na yun, yung time na nabasa ko po ito. Kaya tayo ay magsumikap, magbago at magbalik loob sa ating Panginoon. Tayo po ay hinahanap ng Diyos dahil tayo ay nawala. Dahil sa kabutihan ng Diyos, kahit tayo ay nagkasala, hindi na tayo pinabayaan. Tayo po ang nawawalang tupa na minahal ng Diyos at inangkin niyang lubos. Dapat po ang magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon Diyos dahil ang Panginoon Diyos lamang po ang siya talagang makakapagpaingat sa bawat isang na kanyang mga anak. Ito naman po kasi yung ating nabasa, parang kagaya rin po ito sa second na page na sa pangalawa po na binasa natin Opo. Di ba po yung nawawalang sa napipila ay yun nga po, parang ganun din po to, ang ano po nito, ang
Ang nabasa ko po dito, same lang din po to ng nawawalang tupa. Kasi, ito nga po yung salaping pila na sa atin, tayo pag nawawalan tayo ng pera, di ba, hindi namin alam kung ano gagawin natin. Parang ganito rin po yan, na hinahambing sa nawawalan tupa. Ito naman po ay ang kanyang salapi, na hindi niya alam kung saan niya nilagay, kaya siya nagwalis. Ganun din po yun, hinahanap niya dahil needs niya. Parang ang Panginoon Diyos, hinahanap niya dahil tayo ay mahal niya. Kaya nung time na yun, ito nung pinaghabi ko, sabi ko, same lang naman pala. Sabi ko, dahil ito nawawala na tupa, na nahiwalay, ito naman ay nawawalang salapi na kailangan niya. Para niyang kailangan. Kaya sabi ko, ang Panginoon Diyos talaga, hindi niya talaga inahayaan na mawala o lumayo ang isa. Gusto niya sama-sama. Kaya tayo po dapat, habang tayo ay naririto, mahalin natin ang bawat isa. Sama-sama po tayong magmahal at maglingkod sa Panginoon dahil tayo ang mga tupa na kanyang hinahanap. Tayo ang mga tao na kanyang anak, na mahal niya, inaangkin niyang lubos upang tayo ay makasama sa kanyang kaharian. Salamat po at magandang gabi po. At kung sino man po ang may maidadagdag sa maikli kong pagbubulay-bulay na ito, maari po, piling ko si Kuya Joey, mas maraming na itatago si Kuya Joey, kaya si Kuya Joey naman ang aking substitute para mailahad ng mas maayos ang ano. Thank you po, thank you. Mamaya nagkaroon si Joey. So, ako na tuloy ngayon ang yung nawawala, parang nawawala kasi no? Tapos, biglang nakita niya, no? Parang habang nagsasalita si Elder Becca, naiisip ko dito sa church natin, ito yung mga members natin na maaaring hindi na aktibo, hindi na nagsisimba. No? Oo. Ito yung mga kasama natin, mga kapatid natin na nanlalamig ang pananampalataya. Diba? O kaya, sabihin mo, may katampuhan, hindi ko alam kung anong dahilan, bakit sila biglang nawala. O kaya naman, nag-ibang lugar, na lumipat na. Kasi po, ang kultura ng simbahan natin, transient talaga tayo dito eh. Ang karamihan po sa miyembro natin dito, bihira lang talaga yung talagang tagapasay. Tingnan ninyo. May pagdating ng Holy Week o bakasyon, nagsisiuwian sa mga probinsya eh. O si May nasa Bicol, umuwi. Di ba? Si ikaw sa, ano nga probinsya ito? Maragondon. Si Ate Rosie dito sa Bisaya. O Palawan, umuwi. Kumbaga kami lang Davao. Pero hindi naman nauwi si Sister Venus. Kumbaga, ayan, si Tomas, si Venus, ako, si Elder Becca, si Ate Flory, si Peter, nauwi din Peter, no, sa Baguio, La Union, o kita mo? Ibig sabihin, lahat nag-aalis ang pagbakasyon, pero may isa tayong binabalikan. Umaalis, pero bumabalik dito. Oo. Naku, yung aking salamin, bumalik sa lupa. Ang ibig ko po sabihin, ang ating kultura ng simbahan natin, transients lahat ang mga karamihan ng members ay transients. Pag may umabsent, dahil sa lilang simbahan natin, kitang-kita mo sino ang wala. Bakit wala si Ate Rosie? Si CJ wala sa prayer meeting. Alam na alam natin. No? Kasi nga po, hindi lang sa dahil nagtataka tayo bakit siya ay wala. Concerned tayo. Anong dahilan bakit wala? Baka naman mamay may sakit pala. Kaya po ang kababaihan, naalala ko tuloy si Ate Sophie, no? May plano po ang kababaihan na dumalaw kay Ate Sophie. Kasi
Matagal-tagal na rin si Jay, kung kilala mo ba si Ate Sophie, hindi mo na rin naabutan, ano? Kasi si Ate Sophie ay CWA member, nakakababaihan ba? At syempre, nakakalungkot din na hindi na natin siya nakakasama pag Sunday kasi nagkakaedad na rin eh. At malayo din ang bahay niya. Saan na siya nakatira? Sa Buting. Oo, sa Buting Pasig. Kaya dito sa church natin, mga kapatid, hahanapin mo talaga pag nawala eh. Bakit? Alam natin kung sino wala eh. Kita-kita natin agad kung sino ang wala. No? Hindi dahil sa parang inaano natin, ay naku, absenero naman yan, hindi ganun. Kundi tayo ay may concern kung ano na kayo nangyayari, kumusta na kaya siya. No? Ay, baka naman may sakit o ano. Kaya po ang mga kababaihan, Elder Becca, tayo po ay may planong pumasyal kay Ate Sophie. Kailan na yan, Elder Becca? Sa Sunday na po ba? Itong linggo to? Oo. Basta sa Sunday afternoon. Okay. May plano po ang CWA na pasyalan si Ate Sophie. Yung mga gusto lamang pong sumama. Ano? Tayo babiyahe lang naman eh. Okay? So, yan po. And of course, hindi lang si Ate Sophie. Sa mga kabataan din, no? Myla, pag may kabataan dito na hindi na masyadong nagsisimba, dapat chine-check din natin sila. Sino ba ang mga kabataan natin na dati nagsisimba? Alam mo yun? Bakit? Bakit ko po tinatanong ito? Kasi inihahambing ko doon sa nawawalang tupan mensahe ni Elder Becca. Nahahanapin mo. Kasi mahalaga siya. Kung tutuusin mo, no? Ako nga iniisip ko ang dami-daming tupa. Hinanapan ng pastol. Ang dami naman tupa. Kumbaga, bakit hindi siya nakontento na andyan naman ika lahat to? Bakit hinanapan niya yung nag-iisa? Nag-aksaya pa siya ng panahon para hanapin yun. Diba? So, ang bawat isa po sa atin ay mahalaga. Ang bawat isa sa atin. At, higit sa lahat, hindi tayo kumpleto pag wala ang isa. Talagang iba parang hindi kumpleto ang Mississippi Pasay pag merong isang absent. No? Alam natin, bakit wala si ano? Yung pong nanay na bininyagan yung anak, sino ba yun? Jocelyn. Yun, na-miss ko rin siya. Kasi, di ba, bininyagan yung anak niya. Lagi siya dyan sa likod nakaupo, bit niya yung baby niya. Wala din si Jocelyn nitong ano. Ano ba nangyari sa kanya? Nag-chat ko siya. Tapos magsisipa siya ang bata. Diba? Yun po ang ibig ko sabihin, hindi tayo kumpleto pagka nawawala yung isa. Kaya po ang kwentong ito ay parang paalala sa atin na tayo ay maging mabuting pastol, na meron tayong pakialam sa ating kapwa at sa ating kapatid. Yun lamang po. Elder Joey, may dadagdag ka. Hindi, nung titignan natin kasi yung nakasulat. Si Jesus ang pumunta siyang mag-isa. At syempre marami siyang nakakasagutan. Para sa buhay natin ngayon, si Kristo kasi hindi lang siya. No? Hindi lang si Kristo, hindi lang Kristo. Isang simbahan. Kaya yung lahat ay binigyan ng halaga ng Panginoon para tayo pupunta sa community, sa kasama natin pupunta. Para hindi na lang hanapin ng isang tao ang isang buong bayan. Halimbawa, Manila o isang tupayan. Yung Cavite, isang tupayan. No? Sige, napakarami natin dapat ayusin, napakarami dapat bigyan ng salita ng Diyos. Pero uunahin natin din yung sarili mo na natin para mabuo yung si Kristo, ating Panginoon sa Kristo sa sarili natin, hindi sa ibang tao.
Pero magkakaroon lang din makikilala nila ang Panginoon kung tayo ay solid. Kung pupunta ka sa community bilang ikaw si Kristo. Kasi baka iba-iba tayo na sinasabi no, magdating sa community. Kasi maraming naliligaw na landas. Madaling sabihin na Kristo, madaling sabihin yun. Pero paano mo papalalimin yung pag-aaral sa buhay ating Panginoon sa Kristo? Iba yun. Baka may kanya-kanya kita naman natin masimbahan, iba-iba na pamamaraan naman. So, kaya hindi maganda na iba-iba pamamaraan. Pero ang kagandahan nga, nag-iisang sinasamba natin ang Panginoon sa Kristo. At yan yung actually parang ang simbahan ng unang panahon eh. Kailan tinatag ang simbahan? Ang simbahan tinatag ng Panginoon sa Kristo ng Platay. At yun yung ginagamit niya para tayo maging malakas sa ating panliligan. Ng ilang daanan, walang ibang magiging daan kundi siya lamang. At yun yung dala-dala natin mensahe, may kaligtasan, may afterlife ang sa mundo ito. Ang dadali natin, pangalan niya para mapating natin yung afterlife. Sige, okay. May dadagdag pa po ba, di ba? Brother. May munti na may nagtag doon sa nawalang tupa. So, sabi sa ibang versikulo sa Lucas 19:6, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Ang sabi na John 6:8, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsubo sa akin. So, lumalabas doon na ang Panginoon ay pinapunta dito sa lupa ay hindi para sa mga nanampalataya sa Kanya, kundi tayo mga makasalanan, mga tumalikod sa Kanya na gusto niyang bumalik tayo sa Kanya. Kaya sinubo na nga Panginoong Diyos Ama ang Kanyang anak upang ipatupad niya ang kagustuhan ng Diyos Ama, hindi yung kagustuhan ng anak. Kaya ang Panginoon si Kristo, kahit tayo mga anak niya, tayo mga makasalanan, tayo laging nakakasala, tayo tumatalikos lang niya, ay laging nakabukas sa kanyang puso sa ating pagbabalik sa kanya. Kaya tulad din yung story, yung isang hari, di ba, lumayan sa anak niya, yung walikalasan niya. Ay siya ay kinuha lahat yung mga hindi dapat niyang kunin at binalda sa labas. Kaya naging masama siya na ay yung ama ay gabi araw niyang inaantay ang pagbabalik din ng anak. At bukas na bukas yung puso niya at pinatawad siya. Kaya lagi niyang inaabangan sa labas. Kaya ganun din ang Panginoon Diyos sa atin. Kaya kahit tayo makasalanan, ay laging bukas sa kanyang puso. Sa tayo bumalik sa Kanya. Kahit yan tayo kasama, kahit ganun tayo hindi sumusunod sa Kanyang kautusan. Kaya bilang tayong kumbaga na itong buwan verse niya. Kaya tayo nawala naman tayo ng landas. Sikap natin nakabalik sa ating Panginoon. Kung ano yung mga pag-uulam natin, nagawa natin masama kapwa natin, tayo surrender sa ating Panginoon para matupad natin yung kanyang mission para sa atin. Yun lang po ang aking may detective. Wawakasan ko po ang ating sa pamamagitan ng awit. Yung Amazing Grace po. Kasi kaugnay po yan eh. Amazing grace, how sweet
the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to sing, and grace my fears relieved. How precious is that grace appeared, the hour I first believed. Salamat po sa Panginoon. At sabi nga po, we are all precious in the sight of the Lord. Kung wala na pong idadagdag, ay dadako na po tayo sa ating prayer request. Kung ano po. Prayer request ko ay yung last ba na kasama ko sa work dati. Kailan ba kami nagkita? Dumating kasi yung kumari ko galing ng Florida. Mga kasama ko yun sa work. So, every time na darating yun, talagang meron kami reunion sa Cavite. So, nagkita-kita pa kami noong May 29, nagkita-kita pa kami. Hindi, May 30 pa na kami nagkita-kita. Ito lang. Na isang araw nag-chat siya na pag-pray daw si Ray kasi bumagsak dinala nila sa hospital. So, ngayon nasa ICU. Kanina na nag-chat na naman siya sa akin na sabi niya, critical na si Ray. Sabi niya, sama mo naman. Sabi ko, walang problema. Sasama natin na sa prayer request ko ngayong gabi. Mas i-prioritize ko siyang i-prayer. Kasi tayo naman ay okay. Mas kinakailangan niya ng prayer. Pray to pray. Pray to pray. Sino pa po ang may prayer request? Ipag-pray po natin siguro si Pastor Shirley at saka si Kalang o kaya wala si Pastor Henry ngayon, yung mag-ina. Talagang hindi na napahinga sa sakit. Oo. Sa hika. Lalo na nung nasa sila, mayat-maya, lagi silang nasa ospital. Yung mag-inang yan talaga. Sawa ni Pastor. Mahirap. Tsaka yung bata. Ay mag-alastos. Lagi nasa ospital. Anyway, panalangin po natin ang si Pastora at si Kalam, kanilang bunso anak. Na sana ay pagalingin sila ng Panginoong Diyos. Opo. Meron pa po ba? Isang prayer request ko na sana makakaroon na sa criminal prayer na talagang na niya. Kasi nakikiclient pa siya na niya. Pero nag-training na rin daw siya. At saka yung pamangkin ko na makaalis na rin. Yung Brian. Neil Brian. Okay. Naman siya. Ito ko lang sana pagaling nilo. Di wala pagabi. Kung ako lang ako, nakatila lang muna ako. Talagang sa gabi na atake Kaya gawa ko mataas lang muna ako para kasi pag-flat lang, para ako nalito. Kaya yun lang, request ko kayo na sana buong man yung katawan ng kamay niya makapangyarihan, mapamuwala ito. Meron pa po ba? Yung Rocky.
yung ating ano ngayon sa yung pang mga corruption. Oo, kasi magulo. Kailangan man natin yung ipag-pray kasi dito sa ating bansa. Ayaw natin magulo. At saka tayong mga mahirap, inaakaka lang tayo basta patuloy yung corruption. Anong mangyari sa ating bansa? Kaya lagi natin first na laging ipanalangin natin yan kasi gawa yan ng diablo. Lagi natin, huwag natin kalimutan yung pagpuyo ng ating bansa. So, aking kalusugan din. So, CJ, siguro ipanalangin dahil ikaw naman ang pinakabata dito sa atin, siguro, baka may dito sa Siguro po, patuloy po na kagalingan ng kapatid ko kasi po, ilang araw po siya nilag na pagmamahalan. Miss po, Israel. Ano po siya, nagkalagnat po siya ilang araw po, ipo-sipon, tapos nagkagawa yung katawan. Buti naman po check up namin, negative naman po yung result. Yun po, medyo respect pa rin siya. Patuloy po na So, ganito po ang gagawin natin. Diretso na lang. So, ako. Sabi ko kay CJ. CJ, sabihin mo sa Elder Flore ang mananalangin. pero parang inassign ako ni Ate Rebecca na ako manalangin. Hindi, ganito. Sige, si Ate Flore na lang ang closing prayer. O sige, ha? Oo. Ipagpasensyahan nyo na kung hindi ko ma-mention yung mga pangalan, ha? At makakalimutin na ako ngayon, okay? Pero nabanggit naman na kanina yung mga pangalan na kung sino yung specific na ipapanalangin, ano? Okay, so tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, sa gabi po ito, kami po ay nagpapasalamat sa buhay at kalakasan ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa amin na kami ay nakarating dito muli sa iyong tahanan upang pag-aralan ang magandang kwento tungkol sa nawawalang tupa na hinanap ng pastol na mahalaga ang tupang ito. Kahit na marami na siyang alaga na mga hayop, ay binigyan pa rin niya ng halagang pagtiyagaan na hanapin ang nawawalang tupa. Ganon din, Panginoon, sa aming mga kapatid na hindi na namin nakakasama sa iglesia ito. Pinapanalangin namin sila, Panginoon, na sana ay nasa maganda silang kalagayan, na sana, Panginoon, kayo na po ang nakakaalam kung ano ang kanilang mga kalagayan ngayon. Sana sila ay ligtas sa ano pa mang kapahamakan. Nilalapit namin, Panginoon, sa inyo ang ilang mga kahilingan. Unang-una, ang pamilya ni Pastor Henry, si Pastora Shirley at si Kalam na kasalukuyan po may sakit. Nawa po ay pagalingin niyo sila. Ganun din po ang kaibigan ni Elder Becca. Ang pangalan ay si Ray Duque. Sana po ay bigyan niyo siya ng kagalingan, Panginoon, sa kanyang sakit na nararamdaman. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang manggagamot na hindi kayang gamutin ng tao, ngunit ikaw, Panginoon, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Dinadalanan din namin, Panginoon, sa inyo ang kapatid ni CJ na ang pangalan ay si Israel, na nawa po ay pagalingin mo din siya sa kanyang karamdaman at bigyan ng malakas na pangangatawan upang magampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang mabuting anak at kapatid sa kanyang pamilya, Panginoon. Dinadalangin ko din, Panginoon, sa inyo ang kahilingan ng aming kapatid na Venus. Anong pangalan, Sister Venus?
si Queenie, Panginoon, na sana ay maging maayos ang kanyang hanap buhay, maging regular na, Panginoon, ang kanyang hanap buhay, at nang siya ay patuloy na hindi lamang makapaglingkod sa kanyang pamilya, kundi makapaglingkod din sa inyo, Panginoon. Nilalapit din namin, O Diyos, ang kahilingan ng aming kapatid na si Brother Peter. Ang pangalan ng kapatid ni Brother Peter, yung pinanalangin po ninyo. Si Paul, sana po ay gabayan nyo ang kahilingan ng aming kapatid na Brother Peter, na sana ay bigyan nyo ng pag-iingat ang buong pamilya, ang kanyang pamilya na malayo sa kanyang piling, at ang kanyang mga anak, at ang kanyang anak, Panginoon, nawa ay magmaayos ang kanyang pag-aaral. Nilalapit ko din, Panginoon, ang nalalapit na gawain ng mga bata sa Sabado sa PCU Dasmariñas Cavite Children's Festival, na sana, Panginoon, ay makasama namin ang mga batang ito at kami ay makapaghanda para sa gawain ito sa Sabado, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ang kalusugan ng aming kapatid na Tomas. Bigyan mo po siya ng kalakasan upang patuloy niyang magampanan ang kanyang tungkulin, hindi lamang sa simbahan at iglesia ito, kundi ganon din sa kanyang pamilya, Panginoon, at higit sa lahat, sa mga susunod pang mga araw ay maging maayos ang kanyang pangangatawan, Panginoon. Ganon din, Lord, salamat sa kaarawan ni Elder Joey. Bigyan mo pa po siya, Panginoon, ng mahabang buhay at nawa ay mawala na ang kanyang nararamdamang hirap sa kanyang karamdaman, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na walang imposible sa inyo. At kami po ay nananalig, Panginoon, na kami ay inyong pagagalingin sa aming mga sakit, Panginoon. At amin din pinagpapasalamat ang kaarawan ng aming Brother Peter. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng mahabang buhay, pagpalain siya. Ganon din si Brother Tomas. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang buhay. At patuloy ang blessings, Panginoon, hindi lamang sa pinansyal, kundi higit sa lahat, kalusugan, Panginoon. At ang lahat ng ito ay aming inilalapit sa inyo, Lord, ng may pagpapasalamat, kalakip na rin, Panginoon, ang paghingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan aming nagagawa sa inyo at sa aming kapwa. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, narinig mo po, Panginoon, ang aming mga kahilingan at panalangin. Ikaw at kami, Panginoon, ay nagtitiwala sa iyo, Panginoon, na sa lahat ng panahon, ikaw ang aming sandigan, ang aming muog na matibay, Panginoon. Ikaw na makagagawa, Panginoon, ng mga bagay na hindi kaya namin isipin. Ikaw, Panginoon, na makagagawa nito, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ay nagtitiwala sa iyo na sa lahat ng aming mga panalangin at kahilingan, ikaw, Panginoon, ang patuloy namin kasama at patuloy na magbibigay ng katuparan sa lahat ng aming mga kahilingan. Ama naming Diyos, pinapagtagubilin din po namin, Panginoon, ang aming bansa. Ikaw, Panginoon, ang may hawak, Panginoon, ng mga taong ito. Ikaw, Panginoon, ang magpabago ng kanilang mga puso, Panginoon, at kaisipan sa mga ugaling kasakiman, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng maliwanag na kaisipan at malinis na puso, Panginoon, sapagkat walang imposible sa iyo, Panginoon. Ama, sa lahat po ng aming mga kahilingan, kami po ay nagtitiwala sa iyo, sapagkat ikaw ang aming Panginoon na tunay namin maaasahan sa lahat ng panahon. At sa aming pag-uwi, Ama, ikaw ang sumama sa amin, bigyan mo po kami ng
kaligtasan hanggang sa kami ay makarating sa kanya-kanya naming tahanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magkaloob. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. To the day